Hello, ngayon i-reviewin naman natin yung function, relations, evaluating functions, tsaka operations on functions. For example, given f of x, pasensya na sa sulat ko kasi mouse ang ginagamit ko. So f of x, ayan nyo kapag kumita tong channel ko, bibili na ako ng f of x is equal to x squared. Let's say g of x is equal to 2x minus 1, and then h of x is equal to x minus 3. Now, hanapin natin yung number 1. Ang pinapahanap, let's say, f of 3. Kapag f ang pinapahanap, ang gagamitin yung equation, tandaan, since letter f to, dapat f of x ang gagamitin nyo. So, x squared siya. Then, ang sunod na gagawin nyo, palitan nyo yung value ng x. Since 3 to, magiging 3 squared siya. Then, simplify nyo na lang siya. 3 times 3 is equal to 9. So, the function of 3 is equal to 9. So, ito na yung final answer, 9. Number 2 example. Let's say g of 2. Kapag g of 2 naman, of course, ang gagamitin natin is 2x minus 1. Ngayon, ang value naman ng x ay 2. So, papalitan nyo yung x ng 2. So, ito na 2 times 2 minus 1. So, 2 times 2 is equal to 4. And 4 minus 1 is equal to 3. So, ang final answer ngayon ay 3. So, yan po yung evaluating function. So, paano naman kung ang given ganito? So, apply natin yung operations on function. Yan. Wait lang, burahin natin. So, sa operation tayo, unahin natin yung sum. So, example, f of 4 plus h of 5. Eto, madali lang to. Ang gagawin nyo, kunin nyo muna yung f of function of 4 at h of 5. So, gamit yung x squared. So, palitan nyo lang siya ng x squared. Plus, ano ba yung h natin? Ang h natin ay x minus 3. Ngayon, sabi, sa f of x, ang value ng x ay 4. So, ito ay magiging 4 squared. Plus, dito naman, ang x niya ay 5 minus 3. Then, 4 times 4, simplify nyo, 16. Plus, 5 minus 3 equals to 2. And then, i-add nyo lang siya. So, 16 plus 2 is equal to 18. So, ang final answer ngayon ay 18. So, ganyan po yung f of 4 plus h of 5. Tandaan, hanapin nyo muna yung f of 4 tsaka h of 5. Then, i-add nyo lang siya. Kasi sum to. Para makuha nyo yung sagot. So, kung hindi nyo pa rin naiintindihan, pwede nyo ulit-ulitin itong video. Another example. So, ang example naman natin, palitan lang natin to. Yan, saglit lang, burahin lang natin. So, gawin naman natin, ito ay G. Tapos to, baguhin din natin. So, plus, hindi na siya addition. Ang gawin na natin, multiplication naman siya. So, multiplication, that. So, ito ay h of 3. Then, h, g na to, g of, let's say, 7. Wag 7, masyado siyang wala. Pero sige, okay na 7. So, h of 3 muna tayo. Sabi ang h of 3, ang h natin ay x minus 3
times ang g of 7 natin, ang g natin ay 2x minus 1. Then palitan natin yung x ng 3, so 3 minus 3 times, ano ba yung x natin dito, times 7 minus 1. So dapat bracket na to. Now 3 minus 3 is 0 times 2 times 7, 14 minus 1, 13. So 0 times 13 is equal to 0. So ang final answer dito ay 0. Kasi naging 0 na to kapag multiplication, any number multiplied by 0 is always 0. So ganyan yung pinaka-solution dito. Tandaan, palagi nyo lang titingnan kung anong letter ba yung pinapahanap. H, so gamitin ng H. Kapag G, gamitin ang G. Then palitan yung value ng 3 sa H at yung value ng x sa G na 7. Then i-multiply nyo na lang siya. So ganyan lang po kadali yung operations on function and evaluating function. Additional po, paano malalaman kung function ba siya given yung ordered pair? So ang tatandaan nyo lang, kapag function siya, wala siyang katulad sa x values. For example, let's say we have 0, 1, 2, 3, tsaka 1, 5. So, tingnan natin. Tingnan nyo lang yung x dito. Yung x dito, eto. 0, 2, tsaka 1. So, ang domain niya ay 0, 2, and 1. So, meron ba magkapareho dito? Since wala silang magkapareho, function sila. Pero kapag may kapareho na input, hindi siya function. Relation lang siya. Yun lang ang dapat yung tandaan. Kapag function, magkakaiba yung x values or input or domain. So, ganyan lang po siya kadali. So, thank you for listening.